Minsan ang buhay ay napakabrutal at hindi mo na naiintindihan. Parang hindi na naaawa sa iyo. Kung isumatotal at bigyan natin ng pansin ang matagumpay na tao at mga talonang tao, isang salita lang ang diferensya kung bakit nagkaganon ang kanilang sitwasyon. Uulitin ko, isang salita lang ang diferensya. Disiplina. Kung wala kang disiplina, kalimutan mo na ang tropeo, kalimutan mo na ang tagumpay, kalimutan mo na ang kadakilaan. Lahat ng kampyon ay may disiplina. Ang disiplina ang magtutulak sa iyo para magsikap ka. Hindi lahat nagmamatsyag 24 oras sa kilos mo. Diyan mo malalaman kung may disiplina ka ba talaga. Diyan mo malalaman kung magtatagumpay ka ba sa buhay mo. Magtatrabaho ka ba ng maayos kahit walang taong nakatingin? Malamang yung iba ay sasabihin, hindi, dahil magpapahinga ako. Papatayin ko ang oras at marami pang dahilan. Ang taong magtatagumpay ay ang mga taong magpupursige, may tao man na nakatingin o wala. Ang totoong disiplina ay hindi bumabase sa mga taong nagbabantay sa iyo. Ito ay nakabase sa iyo at sa totoo mong karakter habang mag-isa ka. Ang disiplina na kumain ng tama kahit na gusto mo na ang nakasanayan mo. Ang disiplina na lumayo sa mga taong walang idudulot ng maganda sa buhay mo. Ang disiplina na manatili ka sa paglalakbay kahit na nasasaktan at pagod ka na sa sitwasyon mo. Ang buhay ay hindi magbibigay sa kung ano ang gusto mo. Ang buhay ay magbibigay sa kung ano ang nararapat sa iyo. Kung hindi mo ito pinagsikapan, kung hindi ka nagsakripisyo, kung hindi mo binuhos ang dugo't pawis mo, ang tagumpay ay hindi nararapat sa iyo. Patuloy lang kahit pagod ka na. Sa kabila nito ay ang pag-unlad. Kung nasasaktan ka na, makikita at maiintindihan mo na ang totoo mong pagkatao. Ipakita mo sa buong mundo ang tunay na ikaw, ang taong may disiplina sa sarili. Manatiling malakas kahit akala mo'y wala ka ng pag-asa. Huwag kang magpapaapekto sa inakala mo. Walang makakapigil sa iyo kung hindi mo pipigilan ang sarili mo na abutin ang tagumpay. Huwag kang huminto. Harapin mo ang pagsubok na nasa harapan mo. Huwag mong sirain ang disiplina mo. Maging tapat ka sa sarili mo. Maging tapat ka sa pananaw mo. Kung sobrang pagod ka na, itulak mo pa ang sarili mo. Lakasan mo. Kung marami ang huminto sa pangatlo, magpatuloy ka sa pang-apat na hakbang. Huwag kang huminto. Huwag nang lumingon. Kaya mo to. Huwag mong sabihin, pagod na ako. Huwag mong sabihin, nasasaktan na ako. Huwag mong sabihin, bakit ako? Sabihin mo, subukan nyo ako. Sabihin mo, yan ang ba kaya nyo? Sabihin mo, sige pa. Kung hindi mo pa nakikita ang resulta, huwag kang huminto. Patuloy ka lang sa paglalakbay. Magpakatatag ka. Huwag mong sirain ang disiplina mo at lahat ng pinapangarap mo ay mapapasayo. Huwag mong isawalang bahala ang buhay mo. Sa mga oras na ito ay may mga tao na nasa kalagayan ng kanilang huling paghinga at pinipilit pang gawin ang lahat para lang mabuhay. Kaya ikaw, marami kang biyaya. Tingnan mo ang mga taong nasa critical na kondisyon. Damhin mo kung gaano ka pinagpala. Alamin mo kung gaano ka pinagpala. Isigaw mo, ako ay pinagpala. Salamat Panginoon sa mga biyaya mo. Magtiwala ka lang na ang lahat ng bagay ay gagana para sa iyo. Lahat ng gusto mo ay makakamit mo. Siguro hindi mo pa nakamit ang resulta na pinano mo. Ngunit nakapagbabago naman ng sarili mo. Magtiwala ka na lahat ng hinihiling mo ay mapapasayo. Darating ito sa perpektong oras. Darating ito kapag handa ka nang tanggapin ito. Hindi mo makakamit ang gusto mo kung wala kang tiwala sa sarili mo. Huwag kang mabahala. Palaging magtiwala sa perpektong proseso ng Diyos. Maging positibo ka lang palagi. Kahit hindi mo pa nakikita ang bunga ng iyong pagsisikap. Alagaan mo ang iyong mga pangarap. Panatilihin ang diwa ng iyong mga pangarap. Damhin mo na parabang nakamit mo na ang gusto mo. Damhin mo kung ano ang tunay na pakiramdam na wala ka nang mahihinig pa. Ito ang hinahanap nating lahat.
ang pakiramdam na nasa atin na ang lahat. Ang lahat nasa loob at isipan lang natin. Ang tunay na tagumpay ay pagdating sa isang lugar na wala ka ng kailangan at pagkakaroon ng lahat ng bagay. Minsan, hindi natin makakamit ang gusto natin. Minsan, hindi natin makukuha ang inaasahan nating oras. Hindi dahil sa hindi ka karapat-dapat sa mga bagay na gusto mo, kundi karapat-dapat mong makamit ang mas higit pa. Karapat-dapat ka sa iyong paglalakbay. Karapat-dapat kang umunlad. Karapat-dapat kang mahalin. Maniwala ka lang na lahat ay gagana para sa iyo sa tamang panahon. Huwag kang sumuko kahit nahirapan kang abutin ang mga pangarap mo. Lahat ng mahihirap na pagsubok ay malalampasan mo. Ito'y lilipas din. Ituloy mo lang ang paglalakbay. Ituloy mo lang ang iyong mga pangarap. Bangon, kaibigan. Kung susuko ka, talo ka. Kung kakayanin mo, magtatagumpay ka. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos at magtiwala ka rin sa sarili mo. Sabihan mo ang sarili mo, naniniwala ako na lahat ay gagana para sa akin. Naniniwala ako na karapat-dapat ako sa lahat. Naniniwala ako na tutulungan ako ng Diyos. Naniniwala ako na lahat ng hirap ay lilipas din. Ang mga hamon ay nagpapalakas sa akin. Kahit anong mangyari, lalabanan ko ang hamon ng buhay. Naniniwala ako na magtatagumpay ako. Kung mayroon kang pananampalataya, kung may tiwala ka sa Diyos, mangyayari ang gusto mong mangyari. Magtiwala ka at darating ang araw na magtatagumpay ka. Hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Pero alam ko kung anong meron ka. Alam ko ang iyong kabutihan. Huwag mong itago ang puso mo para lang makisama sa taong hindi mo gusto. Buksan mo ang puso't isipan mo. Huwag kang matakot maging ikaw. Ang totoong ikaw ay ang pinakamainam na ikaw at ang totoong ikaw ay dapat malaman ng iba. Ang iba ay hindi magkakagusto sa iyo. Hindi sila para sa iyo. Ang iba ay magmamahal sa iyo. Sila ang nararapat sa iyo. Kung sinumang tao ang hindi tanggap ang tunay mong pagkatao, hindi sila nararapat sa iyo. Gayunpaman, ibuhos mo pa rin lahat ng pagmamahal mo sa kanila. Ilabas mo ang iyong ningning. Alam kong hindi ka tanggap nila kasi pinanganak kang may ibang pananaw sa buhay. Alam kong kakaiba ka, pero makikita mo rin ang tamang lugar para sa iyo. Huwag mong ilapag ang sarili mo sa mga taong hinihila ka pababa. Maghintay ka sa mga taong iaangat ka. Hintayin mo ang siklab. Ang tamang tao ay darating sa buhay mo kung mapagtiis at mapagkatotoo ka. Alam ko ang mataas mong pangarap. Sundan mo ang pangarap mo. Ipaglaban mo ang pangarap mo. Makakamit mo rin ito. Ito'y karapat-dapat sa iyo. Makakamit mo ang ambisyon at katiwasayan na gusto mo. Gawin mo lahat kahit anong mangyari. Basta't gawin mo lang kung ano ang tama. Alam kong napapagod ka na. Huwag kang panghinaan ng loob. Magsaya ka sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang, sa bawat tao na makasalubong mo, sa bawat sandali, matuto ka sa leksyon ng buhay. Pansinin mo ang biyaya. Lahat ng gusto mo ay nararapat sa iyo. Tanggapin mo na ang buhay mo ay punong-puno ng problema kasi parte ito ng buhay. Hindi tayo namumuhay sa telebisyon, namumuhay tayo sa realidad. Alam kong nasasaktan ka na. Lahat ng sakit ay dadaan lang at ito rin ang dahilan kung bakit matatag ka. Lahat ng bagay ay biyaya. Bawat aralin ay pagpapala. Alam kong puno ka ng pagmamahal. Ibigay mo ang iyong pagmamahal sa sinuman. Gabayan mo ang iyong puso. Alam kong napakalambot ng puso mo. Alam kong ang mundong ito'y nangangailangan ng taong katulad mo. Kahit ano pa ang sabihin nila, magpakatotoo ka. Kahit ano pa ang iniisip nila, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tama. Gawin mo ang tama. Panindigan mo ang tama. Mamuhay ka ng tama. Kahit ano pa ang opinyon nila, sundin mo ang sarili mong daan. Sundin mo ang tamang landas. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng sinumang tao tungkol sa iyo, maliban lamang sa isang tao, at ang taong iyon ay ikaw. Hindi mahalaga
kung anumang tinig ang naririnig mo tungkol sa iyo, maliban lamang sa isang tinig, at ang tinig na iyon ay ang tinig sa kalooban mo. Napakaraming opinyon ang pwede nilang ibato sa iyo. May mga taong dinidiktahan ka kung ano ang dapat mong gawin sa buhay. May mga taong hihilahin ka pababa. Huwag mong pansinin kung anuman ang sinasabi nila dahil hindi iyon ang mahalaga. Ang tanging bagay na mahalaga ay gawin mo ang iyong makakaya. Sa paggawa ng iyong makakaya sa bawat sitwasyon, makikita mo na hahantong ka sa iyong susunod na pinakamagandang sitwasyon. Gawin ang iyong makakaya, hindi lamang sa isang araw, kundi araw-araw. Hindi naman mababago ang buhay mo sa isang tulog lang. Minsan, hindi natin napapansin na nagbabago na pala ang buhay natin. Pero balang araw, mapapansin mo na ang pagbabago. Alamin mo to, hindi ka nakikipagkompetensya sa ibang tao. Di bali nang mabagal, basta't may ginagawa ka para sa iyong sarili. Kung nakapagtapos ka sa edad na 30, nakapagtapos ka pa rin. Kung nag-aasawa ka sa edad na 40, nag-aasawa ka pa rin. Hindi tayo nakikipag-unahan, kaya't huwag mong ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Hayaan mong gawin nila ang gusto nila at gawin mo rin ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung sinasabihan ka nila na dapat gawin mo to dahil matanda ka na, pabayaan mo sila. Buhay mo ito. Huwag kang makinig sa kanila dahil alam mo na kung ano ang gusto mong gawin sa buhay. Hindi ka na bata. Alam mo na kung ano ang gusto mo dahil kontrolado mo ang iyong sariling buhay. Bawat kabiguan, bawat dagok ng buhay, bawat pagkabigo ay lilipas din. Ang bawat piraso nito ay bahagi ng suliranin na lilikha ng iyong pinakamagandang buhay. Kailangan mo ang lahat ng kabiguan upang mapahalagahan mo kahit ang maliliit na tagumpay. Tulad ng araw, ito'y kailangan natin upang mabuhay. Pero kailangan din natin ang ulan. Hindi pwedeng araw na lang palagi at hindi rin pwedeng ulan na lang palagi. Ang ibig kong sabihin ay ang kabiguan ay hindi ipinadala upang wasakin at saktan ka. Ipinadala ito bilang isang aralin at isang pagpapala. Huwag mong hayaang dinidiktahan ka ng ibang tao kung saan ka nararapat sa edad na ito. Lahat ng paglalakbay mo ay bukod tangi na ikaw lang ang tanging nakakagawa. Pahalagahan ang bawat sandali, bawat magandang kalagayan, bawat masamang sitwasyon. Pahalagahan mo ito. Kailangan mong umunlad sa pamamagitan ng mga hamon at kabiguan sa buhay. May kanya-kanya tayong nilalakbayan. Ano pa ang silbi ng pagkukumpara? Hayaan mo silang nag-aasawa na, nagkakaanak na, yumaman na. Kung ano man yan, hayaan mo sila na mamuhay sa gusto nilang buhay. Mag-focus ka sa iyong sariling landas dahil sa ngayon, hindi mo pa alam ang mga bagay na darating sa iyo. Hindi mo man malalaman ang kinabukasan mo, pero may darating na pagbabago kung nakatuon ka lang sa sarili mong paglalakbay. Kung pinapahirapan ka ng panahon, hindi mo alam kung ano ang sukli ng mga paghihirap na to. Hindi mo man maiintindihan ngayon, pero tandaan mo, hindi ito katapusan ng buhay mo. Minsan ang mga paghihirap natin ay nagiging lakas natin. Ang pinakamahirap na sitwasyon ay magpapaunlad sa atin. Uulitin ko, may kanya-kanya tayong nilalakbayan sa buhay. Kaya't wag na wag mong ihambing ang buhay mo sa buhay ng ibang tao. Ikaw ay kakaiba. Lahat tayo ay kakaiba. Ibigay mo lahat ng makakaya mo. Ang prinsipyong ito ay magagamit mo sa kahit anong sitwasyon. Ibuhos mo lahat ng lakas mo at magtatagumpay ka sa huli. Ibigay mo lahat ng makakaya mo, hindi lang sa araw na ganado ka, kundi araw-araw. Magsikap ka sa buhay at gawin mo lahat ng bagay. Alisin ang mga dahilan sa iyong isip. Kahit anuman ang sitwasyon mo ngayon, kapag hindi ka sumusuko, makikita mo rin ang pinakahihintay mong resulta. Kapag binigay mo lahat ng lakas mo, magtatagumpay ka.
Kahit sinong manggagawa ang tatanungin mo na popromote sila dahil sa kasipagan nila. Wala silang dahilan. Kung sino yung nagsisikap, siya yung nagtatagumpay sa buhay. Huwag madaliin ang buhay dahil walang madaling buhay. Lahat tayo ay makakaranas ng iba't ibang hamon sa buhay. Pareho tayong may problema sa buhay, pero hindi tayo pareho ng paraan sa pagharap ng mga problema natin. Kung gusto mong makalabas sa sitwasyon mo ngayon, harapin mo ang pagsubok. Gawin mo lahat. Kahit matatalo ka, okay lang, basta't ibinigay mo lahat ng makakaya mo. Kung gusto mong manalo, huwag kang sumuko. Kung nais mong matutunang higit pa, magtatagumpay ka. Huwag mong isiping huli na ang lahat dahil may maggagawa ka pa. Huwag mong masyadong alalahanin ang mga bayarin mo. Kahit anong pag-aalala ang gagawin mo, hindi naman yan magbabago. Sa ngayon, gawin mo lang kung anong nararapat. Makikita mo rin sa huli ang resulta sa mga pinaggagawa mo. Kung alam mo na talaga ang gusto mong gawin sa buhay, huwag mong bitawan. Iyon ang iyong misyon. Ang iyong misyon ay alamin ang iyong layunin sa buhay at gawin mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag alam mo na ang layunin mo ay hindi ka na mabibigo. Mabibigo ka pa rin ng ilang beses. Gawin mo ang pinakamahusay sa pinakapangit na sitwasyon. Kahit nga ang mga kampyon ay nakakaranas din ng pagkakamali. Bawat isa sa atin ay nabigo sa buhay. Parte ito ng ating buhay. Kapag walang pagkabigo, hindi mo mailalarawan ang tagumpay. Pero yung mga nagbibigo na hindi sumuko, sila ang nagtatagumpay. Palagi nilang iniisip ang maaaring mangyari sa buhay nila. Pinili pa rin nila ang paglaban. Patuloy silang nagsisikap sa pagiging mas mahusay sa kanilang sarili. Hindi naman nakaka-excite ang taong perpekto. Mas exciting pa rin yung taong nadapa at natutong lumaban. Hindi naman nakaka-excite ang pelikula kung walang kalaban. Mas exciting pa rin yung bidang natutong lumaban. Ito ang dapat nating tandaan sa buhay. Ikaw ang bida sa iyong buhay. Mag-focus ka sa iyong sarili. Alamin kung paano maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Pag-aralan mo ang lakas mo. Palaguin mo ang iyong isipan. Mas magagamit mo yon sa pamumuhay mo. Lakasan mo ang iyong pag-iisip. Hindi ka mananalo kung wala kang tamang pag-iisip. Nagsisimula ang lahat sa iyong isipan. Gawin mo itong malakas at ang iyong buhay ay magiging malakas. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ito na siguro yung pinaka-importanting tanong na natanong mo sa sarili mo. Ano kaya ang pakiramdam kapag natupad ko na ang mga pangarap ko? Paano ko kaya makakamit yun ng matagumpay? Kung gusto mo ng tamang sagot, magtanong ka ng tama. Kung hindi klaro ang mga tanong mo, paano mo makukuha ang klarong sagot na makapagbabago ng buhay mo? Tanungin mo ang sarili mo, magiging ano kaya ako pagdating ng ilang taon mula ngayon? Ito ang magtuturo sa iyo ng landas na hindi pa napupuntahan ng karamihan. Ito ang isipan. Kung alam mo talaga kung ano ang gusto mo, kung ano ang kailangan mo para maging masaya, dapat simulan mong gawin ang mga proseso patungo sa iyong pangarap. Simulan mong umiwas sa mga bagay na hindi nararapat sa iyo. Lahat ng mahihirap na desisyon ay magiging madali na para sa iyo dahil alam mo na kung saan ka patungo. Ang pangmatagalang gantimpala, ang kaginhawaan ng buhay, ang katiwasayan ng pag-iisip, galak sa iyong sarili, mamuhay ng payapa at maaliwalas ay makakamit mo sapagkat alam mo na ang iyong layunin sa buhay. Tanungin mo ulit ang sarili mo, ano ba talaga ang layunin ko sa buhay? Huminto ka at tumahimik. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaan mong dumaloy ang sagot sa iyong isipan. Isulat mo lahat ng mga sagot na naisip mo. Damhin mo ang sarap ng pakiramdam na para bang nandun ka na sa pangarap mo. Sino ba ang mga tao ang gusto mong isama sa mga pangarap mo? Anong klaseng mga tao ang gusto mong makisalamuha? Paano mo kaya hikayatin ang ganitong klaseng mga tao? Paano mo kaya maabot ito? Iisa-isahin mo at gawin mo lahat ngayon para magtagumpay. Kung gusto mong makamit ang mga pangarap mo, huwag umupo at maghintay. Dapat aksyonan mo kaagad. Kung maghihintay ka lang, baka maghihintay ka habang panahon sa wala.
Handa ka bang magsakripisyo? Ano ba ang gusto mong kita para mamuhay sa gusto mong buhay? Ano ba ang dapat mong gawin para maabot mo iyon? Isulat mo lahat ng sagot para sa lahat ng mga katanungan mo at gawan mo ng paraan para makamit mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang buhay mo 1 taon mula ngayon ay hindi mo na makikilala kung ikukumpara mo sa sarili mo ngayon. At yun ay kung handa ka nang bitawan ang lumang sarili mo. Handa ka na ba? Isa pang katanungan na makakapagliwalas na iyong isip ay tanungin mo ang sarili mo bawat umaga. Magiging ano kaya ang araw ko ngayon? Pumikit ka at ilarawan mo lahat ng gusto mong mangyari ngayon. Huwag mong ilarawan ang material na bagay, kundi ang iyong nararamdaman. Ano ba ang gusto mong mararamdaman ngayon? Tingnan mo ang sarili mo na nakangiti ka. Tingnan mo ang sarili mo na masaya ka. Tingnan mo ang itsura ng paligid kung ito ay puno ng pagmamahal. Isipin mo kahit anong gusto mong mangyari bawat araw at lahat ng iyong hinahangad ay makikita mo. Alalahanin mo ito. Kung gusto mo ng tamang sagot, magtanong ka ng tama. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang nagpapasaya sa akin? Paano ko ba mababago ang sarili ko? Ano ba ang mga bagay na dapat kong tanggalin sa buhay? Ano ba ang dapat kong idagdag sa aking sarili? Paano ba ako magtatagumpay sa buhay na ito? Tanungin mo ng tama ang sarili mo at paghandaan mo ang mga sagot na papasok sa iyong isipan at aksyonan mo para mamuhay ka ng maayos at matagumpay. Ang buhay na nararapat sa iyo ay makukuha mo. Magtiwala ka, kaibigan. Magtatagumpay ka, kaibigan. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan at bibigyan ko ng isang payo ang batang sarili ko, ito ay huwag kang sumuko. Ang payong ito ay para sa ating lahat. Huwag kang sumuko. Napakalungkot isipin na halos lahat ng tao ay sumuko sa mga pangarap nila dahil lamang sa idinidikta ng ibang tao. Hindi mo kailangang gayahin sila. Kailangan mo magtiwala sa iyong sarili. Kailangan mo maglakad mag-isa. Kung hindi ka sinusuportahan ng mga tao, wala akong pakialam. Buhay mo ito. Habang nangangarap ka ng mataas para sa sarili mo, mas lalong dadami ang mga bagay na hahadlang sa iyo. Minsan, pinipigilan ka ng iyong mga kaibigan. Hindi ka suportado ng lipunan. O ang pinakamasama, pipigilan ka ng iyong mga magulang na gawin ang gusto mo. Ang buhay ay maraming halimbawa kung ano ang maaaring magkamali. Maraming halimbawa kung gaano kahirap ang buhay, kung gaano kahirap ang pakikibaka sa buhay. Pero huwag kang sumuko kaagad. Ito ay katotohanan. Hindi lang ikaw ang naglalaro sa larong ito. Lahat tayo. At naniniwala akong kaya mong baguhin ang buhay mo. Hindi ka mananatiling talunan. Huwag maniwala sa limitasyon. Huwag mong hayaan ang sarili mo na makulong sa mali mong pag-iisip. May kakayahan ka sa lahat ng bagay kung may paniniwala ka. Maniwala ka sa iyong sarili dahil sa paniniwala ay susunod ang pagkilos. Pag may paniniwala ay may posibilidad. Pag may paniniwala, bukas tayo sa mga oportunidad. Kung hindi lang natin sukuan ang mga pangarap natin, kung palagi lang natin pag-aralan ang buhay ng matagumpay na tao, kung patuloy lang tayo sa ating paglalakbay sa kabila ng pait at sakit, kung bubuksan lang ang diwa natin, kung tayo'y magpursige sa buhay, kung tapat tayo sa ating sarili, kung may pananalig lang tayo sa Diyos. Hulaan mo, anumang bagay ay posible. Kung maniniwala ka lang, tsak, makakamit mo. Ang dahilan kung bakit marami ang nabibigo ay dahil sa hindi man lang sumubok. Sayang ang mga pangarap mo. Sayang hindi mo sinimulan. Nabigo ka sa pamamagitan ng hindi pagharap. Lahat ng bagay na gusto mong makamit ay hindi madali. Walang madaling paraan, walang madaling daan, pero huwag kang sumuko. Ngunit ang siguradong paraan upang hindi makamit ang anuman ay kung hindi mo subukan sa simula pa lang. Alam naman natin na hindi natin hawak ang kinabukasan, pero
hawak natin ang ngayon. Kung ano ang ginagawa mo ngayon ay bubuo ng iyong kapalaran. Hindi man mangyari ang inaasam mo sa ngayon, huwag kang susuko. Ang mga nagwagi ay hindi sumuko at ang mga sumuko ay hindi kailanman nanalo. Huwag kang susuko. Lumikha ng iyong sariling katotohanan. Pakiramdam ng mabuti sa iyong sarili dahil maraming magagandang bagay ang darating. Kapag hindi ka maniniwala sa sarili mong kakayahan, sigurado hindi ka magtatagumpay. Alamin mo to, ang buhay ay nagbibigay ng mga hamon sa ating lahat. Mabuti man o masamang pangyayari, tanggapin mo. Hindi dahil sa parte ito ng buhay, kundi parte ito ng iyong paglalakbay. Tumugon sa iyong sitwasyon sa isang mahinahong paraan. Ang mga hamon ay ibinibigay sa malalakas na tao. Kung mahina ka, hindi ka bahagi ng larong ito. Laruin ang iyong bahagi para maaari mong harapin ito ng mas mahusay. Huwag sumuko. Huwag kailanman sumuko. Namumuhay tayo ngayon sa katakatakang panahon kung saan ang mga tao na sa tingin mo ay nasa kanila na ang lahat, pero sila pa ang nakaramdam na may kulang pa. Mga taong akala mo'y masayang masaya sila, pero ang katotohanan ay hindi pala. Bakit ganito? Dahil ba sa pagkukumpara ng sarili natin sa iba? Kinukumpara natin ang sarili natin sa mga taong may mga bagay na wala sa atin? Nang dahil ba sa social media? Palagi nating iniisip na hindi tayo sapat. Dahil ba may mga taong mas magaling pa sa atin? Sa bawat pagkukumpara mo, hindi mo na napansin na ito pala'y nagdudulot na ng kalungkutan. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kahit na napakagaling mo na sa lahat ng bagay, kung hindi ka kontento sa sarili mo o magpapasalamat sa mga bagay na meron ka, hindi ka magiging masaya. Palaging may mga taong mas mayaman pa sa'yo, mas magaling pa sa'yo, mas maganda pa sa'yo. Kaya kung palagi mong ikukumpara ang sarili mo, palagi kang talo. Alam mo ba kung anong meron ka na wala sa kanila? Hindi sila ikaw. Ikaw ay ikaw. Ikaw ang bukod tangi. Yan ang pag-aari mo. Huwag mong isentro ang pananaw mo sa iba, kundi isentro mo ang pananaw mo sa sarili mo. Magiging malungkot ka lang kung palagi mong iisipin ang mga bagay na wala sa iyo. Kung tatanggapin natin kung anong meron tayo at kung isentro lang natin ang ating kakayahan na baguhin ang ating sarili, magiging masaya tayo. Ang pagtanggap at pagpapasalamat ay isang makapangyarihang gawain para mabawasan ang bigat ng ating nararamdaman. Malamang iniisip mo ngayon, kung may marami lang akong pera, magiging masaya na ako. Kung may paniniwala kagaya ng magiging masaya lang ako kapag mayaman na ako, magiging kompleto lang ang buhay ko pag may sarili na akong bahay, sinisiguro kong hindi ka magiging masaya. Kasi ang buhay ay may iba't ibang hamon at pagsubok na kailangan nating lampasan. Kaya kung pagod ka na sa buhay mo, tandaan mo, hindi ito permanente. Malalampasan mo rin ang hamon ng buhay. Ang pagkukumpara sa ating sarili ay napakalaking isyu, lalong-lalo na sa usong-uso na social media. Lahat pinapakita lang ang magagandang kaganapan sa kanilang buhay, kaya naiinggit ka sa buhay nila kasi akala mo palagi silang masaya. Pero hindi mo alam na tayong lahat ay may likod ng eksena sa buhay. Hindi mo alam kung ano ang nasa likod ng bawat isa. Hindi mo alam na lahat ay may iba't ibang kalungkutang dinadala. Ang pinakamasayang tao sa mundo ay hindi kailanman kinukumpara ang sarili nila sa iba. Sarili lang nila ang kanilang kakompetensya. Hindi rin sila maiinggit sa tagumpay ng iba, bagkos sinusuportahan nila. Ang katotohanan kung bakit malungkot ka ay dahil nagmula ito sa iyong isipan tungkol sa mga bagay o sitwasyon na nakikita mo. Hindi mismong sitwasyon, kundi paano ka nag-react sa sitwasyon. Kung gusto mong mabago ang sitwasyon mo, linisan mo muna ang kalat sa isip mo. Gamitin mo ang kalungkutan para iangat ka, hindi para ibagsak ang iyong sarili. Hindi mawawala ang bigat ng iyong nararamdaman kung hindi ka gagawa ng paraan
Kung gusto mong mabago ang sitwasyon mo, baguhin mo muna ang pag-iisip mo.